Sinabi ng Department of Justice na maituturing na mayaman at makapangyarihan ang grupong itinuturo ni alias Totoy. Kabilang din sa mga isininawalat niya ang pagkakasangkot ng isang babaeng showbiz personality sa usapin. Balitang hatid ni Ian Cruz. Handa na raw ang affidavit ni alias Totoy, ang akusadong gusto ng tumestigo hinggil sa pagkawala ng mga sabungero. Isusumite raw niya ito kapag kumpleto na ang hawak niyang ebidensya at nasa poder na niya ang mga taong magpapatotoo sa mga aligasyon niya, kasama sa mga isiniwalat ni alias Totoy sa kanyang affidavit. Isang sikat na babaeng showbiz personality ang sangkot umano sa pagkawala ng mga biktima. Mayroong isang babaeng celebrity. Hindi ko na muna pangalanan at alam na nila yan. Kasama siya sa Alpha member. Ibig sabihin, kasama siya sa grupo. Hindi na idinitalya ng husto ni alias Totoy ang papel ng showbiz personality. Pero kabilang umano ito sa mahigit 30 pulis at sibilyan na pinangalanan niyang dapat nakasuhan. Isa siya, pag nag-meeting-meeting, andun siya. Isa rin siya na susi kung sakali. Siya ang mas marami ding alam. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, may tuturing na makapangyarihan at mayaman ang sindikato ng mga sabungero na itinuturo ni alias Totoy. 20 ang isinangkot nito sa core group. Kakilala yan. Pero hindi natin pwedeng i-reveal pa kasi nag-case build up pa rin tayo. May grupo yan na kasama pero meron talagang corporate setup yung principal natin na kumikilos. Bukod sa organisado, malalim rin umano ang kapit ng grupo. Mayroon pa tayong grupo ng police officers na involved. Hindi ito basta-basta. Some of them, government officials. Minsan na rin anyang nagmalaki ang mastermind na hanggang Korte Suprema ay may impluensya sila. Basta yung sinasabi ng mastermind, narinig ko yung kanyang in his own words, kaya natin yan, kahit Supreme Court daw, kaya niya. Sinasabi niya. Kaya kakausapin natin ng Chief Justice. We will tell him what are the things that are hindering our way through this. Kasi nga, ang bigat talaga na kalaban sa dami ng pera. Ang Korte Suprema hindi pa raw makakapagkomento ayon sa tagapagsalita na si Attorney Camille Ting dahil hindi pa naman nila nakakaharap si Secretary Remulla kaugnay sa bagay na ito. Gumugulong na naman ang inisyal na pag-iimbestiga ng National Police Commission o NAPOLCOM dahil may isinasangkot na pulis si alias Totoy. Wala anya silang sasantuhin. Ang NAPOLCOM ang pulis ng pulis. Hindi ako komportable na may mga kasama tayo sa police force, sa PNP, na involved dito sa mga nawawalang mga sabungero. Hindi tayo magdadalawang isip kung kinakailangan nating disiplinahin at tanggalin sa serbisyo at i-dismiss ang mga involved na pulis, gagawin natin to. Para sa Justice Department, may kredibilidad si alias Totoy. Credible enough. And sabi ko nga, hindi lang naman testimonya, meron siyang mga dokumento na, tsaka may video pa nga na hawak, na magpapatunay sa sinasabi niya. Papasa po siyang state witness? Step by step yan. Basta that will be left for the prosecution to pave the way for this to happen. Naghahanda na rin ang DOJ sa paghahanap sa mga nawawalang sabungero sa Taal Lake. Kausap na ron ito ang Japan ukol sa dagdag na kapabilidad sa underwater search. In the Japanese government for assistance here. Pero meron naman tayo mga remote vehicle sa DNR na pwede rin gamitin. But the technical expertise and experience, yung kulang tayo. Well, we will ask them to provide us also with the... Para makakalap ng dagdag impormasyon, nakipag-ugnayan na ang CHR Calabarzon at Investigation Office sa Criminal Investigation and Detection Group ng Batangas Police at Coast Guard Substation sa Talisay, Batangas. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News.